sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ba't di na nagpaalam yung 2x2, ha? Ba't nag-escape na sila? Oy, balik kayo! Oras, Grand Chaplain Robert Saluta, alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Makalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Grabe ang init mga kuyang, mga misis, mga ateng, ha? Alang ya, aga-aga pa mainit na. At magandang umaga po sa mga taga-Sambales. Oy, Grandmaster Most Worshipful June Ebdane, ha? Abay, grabe ang init pala ng panahon dyan sa may Sambales. Lalo na sa iba Sambales. Abay, kumusta sa San Marcelino, Mayor Mista, ha? Elmer Soria, ha? Abay, naglalagablab ang init ng panahon. Abay, 53 degrees Celsius. Ang heat index po ang naitala, mahibigan dyan sa may iba Sambales. Abay, sana iya, ha? Nasabayan pa yung yung pagsablay ng kanilang air conditioning unit. Diyos ko po, ha? Umabot ng 44 degrees Celsius. Kaya ingat-ingat po tayo mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, ha? Abay, may mga nahihit stroke pero hindi na po naibabalita lahat. Abay, ang sinasabi ni Jerry kanina, yung isang rider ng, ano ba yan? Grab ba yan? O angkas? Diyos ko, ha? Bigla na lamang tumumba dun sa grupo ng mga riders. At siyempre hindi lang po yan. Oy, mga golfers nga pala. Oy, parang Jong Arcano, ha? Abay, wala tayong nababalitang golfer na tinatamaan ng heat stroke. Buti naman. Siguro gumagamit sila ng mga umbrella girls, ano, ha? Abay, tama lang yan para magkaroon naman ng hanap buhay ang ating mga umbrella girls. Karamihan po dyan, mga kaibigan, out of school youth. At yung iba dyan, karamihan po ay mga estudyante. Monday, so good to me. Marami tayong issue ngayong araw ng Lunes, mga kuyang, mga brethren. Abay, nakauwi na ba kayo? Kumusta ang annual communication dyan sa ANCOM dyan sa Clark? Mamaya pag-uusapan natin yan. At good morning mga classmates, mga teachers. Ang sabi po ng DepEd, Order ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, abay, walang face-to-face classes, ha? Asynchronous ngayon mga kuya, mga ating mga teachers. Ayan, online learning tayo ngayon dahil sa init ng panahon. Nasabayan pa ng 3 araw na tigil pasada, ha? Ng ating mga jeepney drivers. Ano nga bang sabi ni Sec Jimmy Bautista kanina, Malu, ha? 2x2. Re-reviewin ba ulit o final na yung order ng Pangulong Marcos? Ay na bang bigat mo, Apo Presidente Bonget? Abay, hanggang katapusan na nga lang ba, ha? Yung deadline ng PUV Modernization Program. Pero matindi po, mahabigan, ha? Abay, ang mga jeepney drivers natin, abay na ako ng kakampi mula sa business group. Abay, ang sabi po ng mga members ng anong tawag nila? Leaders Forum na kinabibilangan ng mga taga-Employees Confederation of the Philippines, Idol Sergio Ortiz Luis, Philippine Chamber of Commerce at maging ang
Philippine Exporters Confederation Incorporated at ang Free Workers Union, Federation of Free Workers, TUCP, ha? Abay, hinikayat po nila ang Gobyerno Secretary Bautista na reviewin yung modernization program sa mga PUVs natin. Abay, tama nga naman kasi ang sinusuportahan yata yung mga imported na imported na mga sakyan na galing pa sa China, ha? Ang sabi po mahabigan ng mga business leaders natin, abay, ito maganda, suportahan ang local jeepney manufacturers. Ayan. Para magkaroon ng affordable na jeepney, mahabi hindi mga tig 3 milyon, 2 milyon. At safe and environmentally friendly. Ayan. Ang kailangan natin para para pagka locally manufactured ang bibili mga modern na jeepney, nakatulong pa tayo sa ating mga manggagawa, 'di ba, Labor Secretary Benny Laguesma? Sandali lamang nasa ating linya ang Pag-asa. Diyos ko, ha? Kainit. O nga pala, Maynila. Grabe naman ang Maynila, ha? Abay, kung kailan naman napakainit ang panahon, mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, abay, magkakaroon pa ng 6 na araw na water interruption. Magre-repair daw sila. Bakit ngayon? Pambihira naman kayo. Sino bang engineer dyan sa Maynila? Ayaw ni Bossing Manny V. Pangilinan ng ganito, ha? Si forecaster Ben Estare ng Pag-asa ang nasa ating linya ngayon. Alamin nga natin kung ano ba ang inaasang heat index ngayon dito sa Metro Manila at dyan sa Zambales kaya, ha? Abay, ang Zambales, tinalo na ang Pangasinan at Cagayan Valley. Benny Estareha, good morning. Isang mainit na umaga. Hello po. Hello, Sir Deo. Hi, Benny. Hello po. Good morning. Ayan, kumusta ang init ng panahon ngayon? Iinit pa ba ngayon Lunes kumpara noong Sabado? Well, nakikita po natin sa ating forecast heat indices is possible pa rin po na manatili pa rin mainit or nasa dangerous levels po yung ating heat indices sa maraming lugar po sa ating bansa, lalo na dito sa Luzon. So, in-expect natin for today, pinakamataas po up to 47 degrees heat index sa may Dagupan, Pangasinan. And kahapon nga po naitala natin yung pinakamataas so far na heat index for this year sa may Iba, Zambales with 53 degrees Celsius. At dito naman po sa Metro Manila, mananatiling mataas pa rin up to 43 degrees. Ibang lugar, Benny? Yes po, isa-isay natin yung mga nasa may areas po ng Ilocos Region, 43 to 45 degrees possible po. Dito sa may Cagayan up to 46 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, Nueva Vizcaya, Etiaga, Isabela, matataas din po. For almost all of Central Luzon except Bataan, magiging mataas din yung heat indices natin. For Quezon, 41 degrees. Cavite and Batangas hanggang 43 degrees Celsius. Palawan, 44 degrees. As well as Occidental Mindoro, 44 degrees Celsius. Sa may Bicol region po, lalo na sa may Albayan, Catanduanes, hanggang 43 degrees din. At dito sa may Western Visayas, 42 to 44 degrees Celsius po. Ayan na, bakit na mainit pa rin? Wala bang kulang ba ang ulap, Benny? Kaya mainit ang heat at sobra ang heat index ngayon? Meron naman po mga ulap, kaya lang po it just so happens talaga na mababa yung chance po ng mga ulan natin. Itong mga clouds na nabubuo, hindi siya nagbe-bear po ng malalaking or maraming ulan. Kung meron man po, iinit sa tanghali, tapos magkakaroon ng thunderstorms later na po that day. Kaya hindi rin talaga naiibsan yung init. O nga pala, paminsan-minsan, last week may mga pabugso-bugsong pag-ulan na, Benny. Ano ang dahilan ng ito? Ba't hindi nagtutuloy-tuloy? Yung mga pag-ulan po natin nitong nagdaang linggo ay dahil po sa mga localized thunderstorms. Kasi may mga times po na madaming moisture sa atmosphere, kaya may mga nabubuo po tayo ng mga thunderstorm clouds. At yun po yung nagkukos sa mga thunderstorms. Yun nga lang po, saglit talaga, at saka po later sa hapon na po. Ayun. Ngayong linggo, wala bang mga ganyan? Wala bang mga kalat-kalat, pabugso-bugso mga pag-ulan para maibsan ang init ng panahon?
Based po sa ating satellite, meron tayong mga maasahang pag-ulan dito po sa Mindanao today po at saka tomorrow. Yung Luzon, by today po, yung Cordillera region, parts of Ilocos region, possible yung mga thunderstorms. Pero pagsapit po ng Wednesday, Thursday, Friday, yan po, mababa ang chance ng ulan talaga throughout Luzon and Visayas. Wow, so Metro Manila, wala? Mababa po. Mababa ang chance. Okay. Ulitin natin, Benny, Metro Manila, inaasahan ngayong Lunes. Ano ang heat index? 43, 47? 43 po yung forecast natin for Metro Manila. 47 degrees for Dagupan, Pangasinan. And basically po, yung mga areas talaga dito sa Luzon, marami talaga nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius po. Ayan. Okay. Maraming salamat, Benny. Salamat po, Sir Deo. Ayan mga kuya, mga ating mga lolo, mga lola. Abay, wag mo nang lalabas, ha? Ayan, punta kayo sa mga mall. Ayan, para libre aircon, ha? Kaya lang sabi ng mga nagpapalamig-lamig sa mga mall, mga kuya, mga ating, abay, medyo mainit din sa mga mall, ha? Sa tindi talaga ng init ng panahon at saka sa dami rin ng mga tao na nagpapalamig-lamig doon. Grabe, ha? Abay, hindi naman mga taong nahi-heat stroke ngayon. Pati mga aso, mga alagang aso, bigyan tinatamaan din pala ng heat stroke ang mga aso, ha? Kaya naman yung mga pet lovers, grabe, ha? Abay, kasama sa loob ng kwarto ang mga aso, naka-aircon din. Buti pa sila, ha? Yung iba wala electric fan, walang aircon. Pero may mga kayang pet lovers. Abay, hindi lamang kasama sa kwarto mahabigan ang aso na naka-aircon. Kasama pa sa kama. Ay, nako, at ito namang Maynilad, bakit naman ganyan? Nasa linya na ba si Mia General Manager Eric Jose Ines? Wala pa, ha? Abay, grabe rin, ha? Tagagtak ng pawis ang mga pasahero dyan sa NAIA. At lalo na po yung mga empleyado. Naku, Diyos ko po mahabagyan. Okay na ba? Wala bang UPS ang NAIA? Ba't sumasablay? Parang Department of Energy Supply. Alamin nga natin muna ang latest mula sa Malacanang. Nebag nga bigat mo, Apo Presidente Bonget. Kumusta, Apo? Ayan, napudot mo dito Malacanang. Ay subukan magpalamig sa Malacanang of the North kaya. Malamig ba ang panahon doon? Doon sa may Paway Lake ay naimbang nga bigat kadagiti taga Malacanang, nasa Malacanang of the North. Yung mga taga Paway, oy Mayor Kuyang JC Galano, ha? Abay, kumusta ang delegates ng Lawag Lodge sa ating ANCOM sa Clark nitong Thursday, Friday, and Saturday. Uy, ang daming mga bisita, mga brethren, mga Freemasons, ha? Abay, galing sa ibang bansa, ha? Merong galing Amerika, merong galing Russia, ha? Merong galing China, Italy, at Amerika, marami, ha? Babanggitin natin yan. Ay, nga pala, congratulations! Ang newly elected Junior Grand Warden, Right Worshipful General Ruel Rivera, ha? O kuyang General, ha? Abay, hindi lang mga brethren ang bumabati sa iyo, ha? Abay, pati makakosa sa sa mga batang city jail. Bahala na gang, sige-sige at Sputnik Commando, ha? Abay, bumabati rin daw sa iyo, ha? Congratulations daw, ha? Alamin nga muna natin ang latest sa Malacanang. Ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Miss Aleta? Diyan ba sa Malacanang, hindi ba mainit ang mga opisina dyan? Hindi ba pumapalya ang mga aircon dyan tulad sa NAIA? Aray sa number 14, Let Narciso, ano ang latest sa Palasyo? Ano ang latest mula sa Pangulong Marcos? Miss Let, good morning. Good morning, Lakay. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang graduation ceremony ng Bangsamoro Police Basic Recruit Course Batch 2023-01 Classes Alpha Bravo Bacasliti.
Ito ay mga dating miyembro ng MILF at MNLF na sumailalim sa pagsasanay para sa kanilang integration sa PNP. Gaganapin ang aktibidad sa Parang, Maguindanao del Norte. Pagkatapos nito ay makikibahagi si Pangulong Marcos sa seremonya sa paggunita sa ika-10 anibersaryo ng paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Gaganapin naman ang aktibidad sa headquarters ng 1st Marine Brigade sa munisipalidad ng Barira. Pupunta rin ang Pangulo sa Pikit, Cotabato para pasinayaan ang proyektong irigasyon ng NIA. Mayroon rin siyang talk to the troops sa headquarters ng 6th Infantry Division sa Camp Brigadier General Gonzalo Sionco sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao. So lakay biyaheng Mindanao si Pangulong Marcos ngayong Lunes. Anong oras ang biyahe niya sa Mindanao, Miss Let? Yung aktibidad niya doon lakay ay mag-uumpisa ng 9:30, 9:45 ngayong umaga. Di nasa stress na ng hapon lakay yun. So nasa biyahe na siya ngayon. Oo, lakay. Maaaring nasa biyahe na siya. Okay, alright, so magandang umaga sa ating mga kapatid dyan sa Mindanao. Lahat mga taga-BARM. Ayan, Mr. Minister Gadsali Jaafar. At si very usual kuyang Nabil Tan, member of the parliament. At si classmate Governor Ben Luong at Governor Sakurtan. Abay, happy anniversary po dyan sa inyo sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, maraming salamat, Miss Let. Teka muna, Miss Let. Yes, okay. May, ano na ba? Final na ba talaga, ha? Yung naging decision ng Pangulong Marcos na deadline na talaga ang April 30 dito sa implementation ng PUV Modernization Program. Oo, yan lang kayong kanyang sinabi dun sa nakaraang traffic summit. So, kasi matatandaan natin, in-extend niya na kasi yung deadline na yon. So, ngayon, ay yan na yung deadline, April 30. Ayan. Anyway, kung talagang deadline na yan, sana ay pahinggan din ang apela ng mga business leaders at mga jeepney drivers na sana yung bibiling mga PUBs, mga jeepneys ay gawang lokal. Ayan. Hindi na mga imported na hindi na masyadong matibay at saka sobrang mahal para maka-generate pa tayo ng employment dito sa Pilipinas. Oh, tama lakay. So, ayan, malalaman natin sa Department of Transportation yung magiging sistema dyan dito sa pagtatapos ng consolidation. Maraming salamat, Ms. Let, mula sa Malacanang. Good morning. Daming Bayan. Mula sa Malacanang, dumako naman tayo sa Senado. Uy, back to work ang ating mga senador at mga congressmen. Abay, balik sesyon ang mga mambabatas po natin, mahabigan. At ang sabi ni Senate President Mig Zubiri, target daw ng Senado na ipasa ang 20 priority bills sa ilalim ng Common Legislative Agenda ng Legislative Executive Department Advisory Council. Aba, balita ko, tinututukan dito ni Nobol, Abay, very worshipful Secretary Dong Mendoza. At dyan sa Kamara, abay, hindi rin nagpapatalo si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Abay, dodoblehin yata yung ipapasa ng Senado na mga panukalang batas. Daming Bayan. Senator President Mig Zubiri sumama na rin sa mga nanawagang madaliin ang pagbabalik sa lumang school calendar. O nga, sa init ng panahon, Aris number 28, Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, sumama na rin si Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga senador na nananawagan sa Department of Education na madaliin ang pagbabalik sa lumang school calendar. Ito ay yung calendar na nagsisimula sa buwan ng Hunyo at nagtatapos sa buwan ng Marso. Aminado si Zubiri na sa panahon ng tagbagyo ay napipilitan ang suspension ng mga classes. Ngunit sa ngayon ay nakararami na ng suspension ang klase dahil sa napakatinding init ng panahon. Sa katunayan ay nagsuspindi ng face-to-face classes ang DepEd ngayong araw hanggang bukas dahil nga sa epekto ng nagbabagong panahon. Hindi rin makapag-focus yung mga estudyante sa pag-aaral sa ganitong sitwasyon. Nauna ito ay nagpahayag ng kahandaan ng DepEd na bumalik na sa
lumang school calendar, ngunit kailangan ng 4 na taon. Yung kanilang target ay 4 na taon na transition period. Ngunit para sa mga senador, sana ay pabilisin na ito at kung maaari naman ay gawin na ito sa susunod na school year 2025-2026. Ngayong araw, Mayor, balik sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso at ayon dito kay Subiri ay pag-usapan mamaya, meron silang all-member caucus para ilatag yung mga priority bills na kanilang tapusin dahil ang sabi nga niya 20 priority bills yung target nila, pero mind you, Mayor, wala pang isang buwan itong sesyon na ito dahil magsisimula ngayong April 29, magtatapos sa Mayo 24 para sa pagtatapos ng second regular session ng 19th Congress. Then pagbalik nila ay sa SONA na, Mayor, July na. So yun yung kaya kailangan nilang magmadali dito. Alam naman natin na kapag nag-SONA ang Pangulo, after ng budget ay kampanya, filing na ng candidacy. October na ang filing ng Certificate of Candidacy, Raymond. Lapit na yan. Ayun, mabilis nga. Kaya alam naman natin na pag after ng SONA, mag-submit ang budget ang presidente for 2025. Yun ang asikasuhin nila. Kasabay nito ay filing na ng candidacy para sa 2025 election sa buwan ng Oktubre. At yun ang kanilang ilalatag ngayon. Bago sila magsesyon mamayang hapon, ay merong pinatawag na all-member caucus ang mga miyembro ng Senado. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Raymond Advaz. Ayan, back to work ang mga senador. Ganon din ang mga congressmen natin. Bagabat nagluluksa nga pala ang Kamara sa pagyaw po ni Congressman PD Barsaga ng lalawigan ng Cavite. Our condolences sa pamilya po ni Congressman PD Barsaga. Ilan taon si si Tocayo, yan si Congressman LPU PD Barsaga, Ano bang dala ng ba't siya sinundo ni Lord Malo? May sakit ba si PD Barsaga? Mula sa Senado, dumako naman tayo sa Kamara. Abay, ilang priority bills naman ang ipapasa ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero meron silang tututukan mabigyan sa Kongreso, Yun daw presyo ng mga bilihin. Aba, tama yan mga misis, di po ba? Cyber security threat at issue pa rin ng West Philippine Sea. Tututukan ng Kamara sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong araw ng Lunes. Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay, sa muling pagbubukas kayo ng sesyon, tututukan ng Kamara ang mga isyong nakakaapekto sa ating mga kababayan. Ito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga paunahing bilihin, cyber security threats, ang issue ng West Philippine Sea. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, tapos na kasi ng Kamara ang mga priority bills na panukala ng Malacanang, kaya matututukan na ang mga issue na nakakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan. Sabi ni Romualdez, kasama sa oversight function ng Kamara ang pagsusuri sa ginagawang pagpapatupad ng mga batas, ang pagtiyak ng accountability, transparency at proteksyon sa interes ng publiko. Nakababahala din anya ang paglaki ng agwat ng farm gate at retail prices sa mga pangunahing bilihin, lalo na ang bigas. Una rito, pinulong ng House Speaker ang mga kinatawan ng producers, retailers at grocery stores sa mataas ng presyo ng bilihin kahit mababa na ang farm gate price. Ang tanong mo Lakay kanina kung ilang taon na si Congressman PD ilang taon? 74 years old. 74%. Anong dahilan may sakit ba siya? May sakit siya Lakay. Bago ang session break nung Holy Week ay umalis na siya patungong Amerika for ang pagkakaalam namin para magpa-opera sa puso. At mukhang doon siya binawian ng buhay sa Amerika. Sa Amerika siya namatay. At inaasahan na magkaroon ng necro services dito sa Kamara at tulad ng nakaugalian kapag merong mga namamayapang kinatawan ng Kamara Lakay ay nakahapmas na ngayon. Itong bandila ng Pilipinas dito sa harapan ng Batasan Pambansa Complex bilang paikiramay sa pagyao nga ni Congressman PD Barsaga. Kung sa Senado, 20 priority bills ang ipapasa ngayon. Sa Kongreso, ilang priority bills ang ipapasa ni House Speaker Martin Romualdez, Manang Milky?
Yung sinasabi kanina, lakay ni Raymond, yung 20 priority bills, nasa Kamara nakaset up. Kasama na yon. Yung Oo. galing na sa Kongreso, nandyan sa Senado ngayon. Ayan, so sila na ang final na mag-a-approve Sila na. yan bago ipadala sa Malacanang. Oo, sila nang magpapasa. Ang sabi nga ng Speaker, tapos na kasi ng Kamara yung mga priority bills ng Malacanang na ipasa na nila ngayon sa Senado. Ayan, meron na silang trabaho, mas matututukan nila yung mga oversight functions tulad ng pag-iimbestiga, presyo ng mga pangunahing bilihin, of course, yung issue ng West Philippine Sea, at ilan pang mga concerns daw na ating mga kababayan. Maraming salamat, Manang Milky. Maraming salamat lang kayo. Magandang umaga para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH. Ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Good morning sa ating mga brethren sa Freemasonry, ha? Abay, congratulations incoming Grandmaster Yusek Ariel Kayanan. At congrats din sa outgoing Grandmaster Don Ramas Uypiching at sa lahat ng mga Grand Line officers. Andito ba ang mga foreign delegates, mga Freemasons from Russia, Australia, Canada? Saan pa ba, ha? Italy at Japan. Ay, good morning. Very worshipful Robin Go, ha? Abay, balita ko, bisita mo yung Grandmaster ng Grand Lodge of Japan. Babalikan po natin ang pang mga issues. Abay, mga kuya, ngayong araw ng Lunes, ha, para masayang araw natin ngayon. Lalong-lalo po yung mga may celebration. Oy, Brad, Governor Mark Cagas, birthday mo pala, ha? Abay, kinakantsaw ka ng mga kapan. Saan daw ang celebration? Siyempre para masaya ang celebration, Brad, ha? Governor Cagas, kailangan na meron tayong Emperador Double Light. Para doble ang kasiyahan, doble ang tawanan, para masaya ang mga brothers and sisters at mga barkada, ha? Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap yan. Magaan na inuman. Easy-easy lang yan with Emperador Double Light. Most worshipful Roland Paulino, ha? Dahil doble swabe, doble sarap. Naku, gustong-gusto ito yung most worshipful June Espino, eh? Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light. Most worshipful Sunny Rason. Pacifico Boy Anyag, most worshipful sir. Doble suabe, doble sarap. Oras, Chief Justice Alexander Jessa Mundo. 8:34. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pacquiao, ayan, namimiss ka daw ng mga taga mamayang Pilipino Masonic Lodge. Damdamin Bayan. Kadyot lang! Lakay! Anong oras na? Alamin natin kay Sister L. Oras, Sister L. Ang oras, Lakay, 8:41 ng umaga. But sumeksi si Sister L, ha? Umitim lang. Nangitim ba? Na-sunburn? Nasunog na. Ayan, mainit kasi. Sabi ko siya, huwag ka masyadong magpapaaraw, Miss Nicole, ha? Ayan, wala ang Sister L dahil gusto daw niyang i-display yung kanyang biniling bikining pula. Ayan, na binili sa... Saan ba binili? Sa Victoria's Secret, ha? Wow! I-display daw muna sa Laia San Juan, Batangas, Secretary Dong, ha? Wow. Abay, ano ba mga magandang beach dyan sa Laia San Juan, Batangas? Pero pagka mainit ang panahon, mga kuya, abay, kailangan po ay magpalamig tayo, ha? At kung hindi pa kayo nakapag-break, abay mag-break na kayo, ha? Nakapag-relax na po ba kayo? Abay sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, mga kuya, mga ateng, may sarap na babalik-balikan at saka affordable. Dahil 24 pesos lang ang SRP. Ang damdaming bayan, sarap ng RC Mega.
24 pesos SRP lang yan. Kapag mainit ang panahon, abay kailangan natin yan. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Sandali lamang at sabik ng lumabas si Jose Marichan. Ayan. Malayo-layo pala kayo. Oo, sabi niya. Kasi mainit ang panahon gusto yung lalabas na ako para lumamig ang panahon. Ay di ba pagkapasko malamig ang panahon. Pero eto na ang ninong ng bayan, aginaldo ng bayan ang kanya ipamimigay. Diyan sa may barangay San Valley, Parañaque City. May winner na ba tayo dyan na Sherwin? Sino ang bibigyan mo ng aginaldo? Ninong Sherwin, please come in. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abay, walang bayuan dito sa amin. Berwal si Paul Attorney Vladimir Amir Pilaes Momo. Araw-araw ang Pasko dito sa DZRH. Di ba, Miss Nicole? Ninang. Narito na ang Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro. Ninong, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong umaga? Lakay, dahil napaka-close ng San Valley sa araw. Tignan mo naman. Pero sorry lang, wala kaming video dahil masigib dito sa lugar na to sa may... Bakit? Walang signal? Lakay yung hindi kami makaparada na sasakyan. Daanan. One way lahat ng kalsada. Pag huminto yung sasakyan, wala na, titigil lahat ng traffic dito sa cul-de-sac. Dito yan sa Barangay San Valley sa Parañaque. Pero yung ating cameraman nandun, naiwan sa mobile, si Eric Mendoza. Pero eto, nahuli natin, Lakay, na matindi ang tutok. Hindi sa araw, kundi sa radyo. Si tatay, pangalan niyo, tatay? Arnedo. Si tatay Arnedo. Arnedo Alandilan. Arnedo Alandilan. Pero dito mo, Lakay, nakikinig ko sa radyo, papaikohin natin. Ano, diba, ang daming echo nun. Patunay lang sila nakatutok sa radyo. Tatay, palagi na nakatutok sa DZRH. Lunes hanggang Biyernes, Sabado, chismisan Tapos sabi mo kanina, napipisit ay kapitbahay mo, patapipisit. Marites si kuya, ha? Pagkatanghali. Ang lakas daw kasi na mag-radyo, Lakay, dahil akala niya hindi naman totoong nakakapunta sa kung saan yung DZRH malakas. Ngayon, ano masasabi mo nga, dito ako sa sarap mo ngayon. Salamat. Pero mo, Lakay, hindi niya naisip ni Tatay Arnedo kung paano makakapasok yung DZRH dito pagkasikip ng kanilang kalsada. Pero nahuli natin, ang lakas na nakikinig ng DZRH. Aba, bigyan mo kagad ng aginaldo. Sino paborito mo nung announcer? Yung Aba, ibigay na kaagad yung 1,000 dyan, Sherwin. Diba, si Tonye. Ayun, so Andre Jerry sa kanila na ideya makalima. At anong programa paborito mo? Problema. May bilauhan, susunod, drama. Aba, alam na alam ni Kuya. Abay, bukod sa 1,000, bigyan pa ng vitamins yan. Ito na 1,000 pesos mo! Salamat, Sir Deo. Welcome po. Ayan, Merry Christmas. Kuya Arnedo, ito. Kuya Arnedo, medyo may kalusugan naman. Pero pagkagandahin pa natin katawan ito, Lakay, bibigyan natin ng vitamin E. Ayan, vitamin E double light. At bibigyan din natin siya ng 2 cute. Oo, mukhang mahilig sa kutong si tatay. Lakay. RC cute. Yes. Aba. May nakatulak cute eh. May pang-chaser sa emperador. Kala mo, cute na chiching ha. Siyempre, pagka hindi magkaulsa si Kuya Arnedo, bigyan mo rin ng pampulutan yan. Eto, siyempre, meron siyang grocery bag mula sa DZRH. Yan, meron niya kasama mga baka, tsaka mga sariwang isda. Salmon. Nakalata. Tapos meron ka pa DZRH t-shirt, pampapogi.
Salamat, Sir Deo. Wala pong anuman, Kuya Arnedo. Ingat po kayo, ha? Ayan, huwag magpapaaraw masyado. Ayan. Lagi ako nakikinig lagi kang absent. Atay tayo dyan. Taga-check na attendance. Maraming salamat, Kuya Arnedo. Ayan, mabuhay ka. Attendance dito sa San Bagay Lakay. Kaya palaging tumutok sa DZRH. Mas malakas para sa inyong 1,000 pesos. Tutok lang sa DZRH. RS number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Salamat. Pilipino. Salamat. Mahina ang coach. Maraming salamat, Sir Win, Kuya Arnedo, sa ating DZRH malakas sa promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is... At para sa mga pupunta ng airport sasakay ng aeroplano, ha? Alamin natin kay General Manager Eric Jose Ines. Update po sa nasirang cooling system sa Ninoy Aquino International Airport. Okay na kaya? Malamig na kaya ang aircon dyan? GM Eric Jose Ines, sir. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Good morning po. Nako, nawala si GM Eric Ines, ha? Ayan, hindi na ba siya naiines at malamig na lakay. Malamig na ba ang buong ano, ha? Apat na sulok ng naiya, ha? Abay, para daw nag-sauna yung mga pasahero diyan nung weekend. Abay, ilang araw bang nagkaroon na ano, ha? Pagpalya ng kuryente at aircon dyan sa naiya. Baka super init na siguro dyan. Di ba ikaw galing din sa ano, sa probinsya, di ba? Saan ka ba galing? Galing ka ng Japan, di ba? O Korea, ha? Matagal na yun, lakay. Maayos pa yung cooling system ng naiya. GM Eric Ines, sir. Magandang umaga ba sa inyo, GM? Good morning po. GM, good morning. Nakamute yata Lotto King. GM, good morning. Yuhu! Ayan! Maganda umaga po, GM Eric Ines, sir. Ayan, si Dayo Macalma at Nicole Lopez po dito sa DZRH. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Napakakaliya. Pero kaya putol-putol, pasensya na. Opo. Ayan. Ang tatanungin po namin na GM, naibalik na po ba ang malamig na cooling system ng Ninoy Aquino International Airport? Unfortunately, Deo, ginagawa ko lang yung isang cooling tower natin. Allah. Na matapusan sa matanghalian. Kaya meron aircon naman. Kaya nga lang hindi yung desired na temperature na gusto natin. Ang nangyari, yung tinicheck yan nung Sabado ay kita na kailangan na ayusin yung awang cooling tower para umandar yung tatlong chiller. Opo. Kaya natin laki ng terminal cooling tower at chiller ang ginagamit. Kaya ngayon, pag sira yung isang tower, cooling tower, ay hindi aandar yung todo yung chiller. 6 yung cooling tower natin. Ngayon, 2 yung inaayos, pinipilit ng tapos hanggang bago magtanghali. Kapag naayos yun, sana maibalik yung combined na gusto natin na temperatura sa loob ng terminal reaches about 22 degrees. Sa ngayon, umabot tayo ng 27 degrees centigrade. Mainit. Sa atin yun. Kaya, konting tiis lang sapagkat ito ay replacement ng kailangan ng bearing span, kung di ako nagkakamali. At ginagawa na po ngayon. So, ngayon po, ang nangyari, while medyo mainit ng konti, ay nagpalagay kami ng mga malalaki sa mga estate areas, area,
immigration area, final security check. Yung boarding gate may stand-alone aircon po yun. Kaya nga lang, sa tingin ko, kulang pa yun. Kaya sabi ko, dagdagan pa ng konti. Kasi yung init kasi sa labas, halos nakatatamaan yung loob eh. Mabigat yun. Kaya, although umaandar yung aircon, pero ang problema, hindi yung gusto natin na damtaman na malamig sana yung mga ating mga pasahero na sa loob ng terminal. Kumbaga, parang naka-fan lang GM. Wala man lang sa local, fan, kumbaga, oo. Opo. Kailangan natin makuha yung at least 22 degrees centigrade kahit papano. Ngayon, pag naayos naman po yun, kailangan ng 2-3 oras para umandar yung paggalamig. Hindi po pwedeng immediate kahit maayos. Kaya ito ay matagal na namin sinasabi na siguro i-replace na po yun kasi luma na po ba? But anyway, hindi muna ako mag-comment doon. Ano? Tatanong ko nga po sana kung anong reason bakit bumigay eh. Well, anyway, ayoko na po magsalita pa ng hindi ko naman sigurado. No? Pero sinasuggest ko po na unti-unting palitan na ng bago. Oo naman. Oo po. Kinikita dyan eh. Dapat 15 taon na po yata yun eh. Wow, oo. Anyway, baka ang tatak baka ang tatak pa ng aircon yan, feathers pa, mga sinaunang aircon. Anyway, hindi po ang kailangan ng para may unawaan po ng ating mga kababayan, hindi basta-basta aircon ang kailangan ng isang terminal. Kailangan po combined pala na cooling tower at saka chiller po. So, kailangan umandar yung 6 na cooling tower at umandar kahit na 3 chiller lang. Umandar naman po yung chiller, although nakikita namin naglilik na rin ng tubig, pero pwede pa rin. Kaya nga lang, siguro nararapat na rin palitan po yun. No? Anyway, wag naman sanang biglaan kasi masisira yung operation natin, yung regular. Hopefully, kung gagawin po nila yan, unti-untiin by phase para tumutuloy po yung araw-araw na biyahe. Wag naman yung nag-i-stop tayo. Kaya sana po ganun ang mangyayari. GM, yung Terminal 1, 2, 3, 4, pare-pareho po na mahina ang aircon? Hindi po. Maganda po ang Terminal 1. So, para maganda. Terminal 2, gumaganda. Dahil talagang matagal na po namin pinaproject itong mga to. Kaya nga lang, siyempre hanggang doon na lang po kami. Yan, gumaganda naman po. Kung pag umiit talaga ang Terminal 2, kasi salamin po yun. So, papasok yung araw, kaya medyo dadagdag pa sa init yun. Pero okay naman po. So, aling terminal lamang po ang mainit na GM Ines, sir? Yung Terminal 3 po. Terminal 3. Oo, dun sa dulo. GM, kanina naputol po kayo. Ano po yung nilagay nyo pansamantala, yung alternatibo para lumamig-lamig dyan sa NAIA Terminal 3? Naglagay po ng maiwata na industrial fans. Dadagdagan pa. Lalo na sa mga congested area. At saka may pinamigay din yata kayong bottled water para sa mga pasero GM para hindi masyadong malamig ay mainitan. Nagpabigay po umandar naman po yung mga ibang mga kasamahan natin sa terminal. Nagbibigay po sila ng kahit papano nakaka-ease ng konti kahit papano ng ating mga pasahero po. Sino bang nako ng kontrata ng cooling system sa NAIA GM, sir? Pagkakaalam ko po, meron po dati ang nagkaroon po ng isang kontrata pero binago yata po nila yan eh. Nung, engineering namin. Mga engineers po natin. So, yun po naman, ay sila naman po yung nakabantay palagi. Sa lahat po ng terminal, nakabantay. Yun lang nga po, parte na po yung kailangan ng cooling tower. So within the day, expected po natin na maibabalik po ang cooling system sa NAIA Terminal 3 GM Ines, sir? Opo, hopefully po. Hopefully, matapos po sana itong araw na to ay maayos naman po. Kagabi po, okay po yan umaandar ng konti. Pero pag ganito, na umaraw na at dumadaming pasahero, yun po tayo nagkakaroon ng konting issue. Ayan. GM Ines, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Good morning. Good morning po. Good morning po. Salamat po. Mga kaibigan, ang General Manager ng Manila International Airport Authority, GM Eric Jose Ines. I hate to wake you up to say goodbye. Pwede
Pwede bang magpalipat na lang, huwag na sa Terminal 3, doon sa 1 and 2 na lang. Lakay, lalo pa naman ang NAIA, yun ang nasa listahan ng Pag-asa, 43 yata kahapon. Ay, oo. na number 1 sa Metro Manila. Ayan, sinabi mo pa, ha? Yung Science Garden. Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Abay, pukpukin mo, GM, yung kontraktor ng cooling system dyan. Abay, lakalak ng kinikita, hindi ma-maintain, ha? Ang inyong serbisyo, ha? Siguro GMA bago mag-summer, ha, next year, ha, abay dapat brand new na. Ayan na. Kahit hindi naman brand new, Miss Nicole. Parang dito sa atin sa DZRH, di ba, lahat ng mga radio stations pagka Holy Week maintenance period yan. Dapat mine-maintain ng mabuti yan. Pero lakay, kung di ako nagkakamali, may naging maintenance recently ang NAIA sa in terms of kuryente naman, sa power. Naku, speaking of kuryente, eto may tawag si Mr. Magpantay ng Marikina, ha? Parang Joe Saldarriaga, ha? Ayan, ipanawag daw namin sa Meralco, particular sa may Galaxy Street of Concepcion 2, Marikina City. Kahapon pa wala silang kuryente. Naku, Diyos ko po, mahabagin. Grabe naman. Pagkatapos, sasabayan pa na walang supply ng tubig. Ay, nako, Maynilad. Nako, ayaw to ni Bossing Manny V. Pangilinan. May masesermonan dito mga engineers. Babalikan natin yan. Naku, kung andyan pa ang Pangulong Digong, baka mamaya mura-murahin na naman ang mga taga-Maynilad. Sandali lang, babalikan natin ang mga isyong yan. Abay, para sa mga wala pong tubig ngayon, sandali lang po mga misis, mga lola, ha? Ayan. At mga kuyang na naglalaba, ha? Abay, mamaya alamin natin kung saang lugar dito sa Metro Manila ang apektado ng water interruption dahil meron daw gawing pagre-repair. Pambihira naman, oh. Pwede ba sa kaning repair na yan? Mag-repair kayo sa tag-ulan. Ayan. Maraming tubig. Pambihira, oh. Basta na kayo man nag-repair, yung kalsada naman ang bako-bako. Ayan. Ayaw nga pala, ha, na pinaalam mo sa akin na Miss Nicole. Malu, sino nga ba yung NCR director ng DPWH yung in-interview natin last week? Yung babae? Si Direk Lori Malaluan. Ayan, Director Lori Malaluan. Abay, nadaanan namin kahapon yung itong... tubo ba yan, lakay? Hindi, yung kalsada ba dyan sa may Guadalupe? Abay, Director Lori Malaluan, pukpukin mo nga yung contractor yung yung gumagawa ng kalsada sa may southbound dyan sa may Guadalupe. Abay, Pasko pa ginagawa na last year pa, ha? Ay, parang alam ko yan. Kakapiraso lang, di ba? Nakita mo sa may pagtawid ng Guadalupe Bridge. Lakay, nagpalit na ng taon. Oo, nagpalit ng taon. Di pa natatapos yan. Walang yung kontraktor yan, oo. Director Lori Malaluan, Secretary Manny Bunuan. Ay, apo, anyamitan. Sangkabasit lang aspa, simento na, madipay malpas. Ay, okay na, Japan. Lakay, kahit gabi, matraffic kahit yung mga WRs matraffic dyan sa area ng Guadalupe. Ang tanong dyan last year pa yan, Miss Nicole, ba't di matapos? Tapos kakapiraso yan. Lakay malupit dyan, magmamayo na. Kaya nga, Diyos ko. Abay, kung si Secretary Ping De Jesus ang DPWH Secretary, pinagmumura, pinagalitan ng kontraktor dyan, ha? Tsaka wala tayo nakitang gumagawa. Ano ba yan? Nakatenga lang doon. Abay, kung ganyan Director Lori Malaluan, baka mamaya yan makakuha pa ng kontrata ng Kamuning flyover. Nako. Baka next year pa matapos yan. Baka ilang taon yan. Hindi, lakay sisikapin naman doon nila na ilang buwan lang. Diyos ko. Simula May 1. Eto nga, yung Guadalupe, kapiraso lang, di matapos-tapos. Di paano yung Kamuning flyover? Babalikan natin lang pang mga reports. Standby Maynilad. Bakit naman kayo nagsabay pa ng water interruption ngayong summer, ngayong tag-init? Standby Ed Nyali, standby Boy Gonzales, standby Noche Kakas. Pero mga brethren, mga kuyang, mga atem, para po sa mga may problema sa blood sugar, ano po, ha? Abay, ingat-ingat po tayo, ha?
Pero kung ihi po tayo ng ihi, ayan, ay good, Grandmaster June Suan, good morning. Abay, Mosulsipul Voltaire Gasmin. Aba, mga snaky, ha? Ngayon yata ang graduation dyan sa may Clearwater, ha? Dyan sa may Clark, ha? Right, worshipful BBM Bob Murana. Hina-hina lang, ha? At ay siyempre para sa mga puwapayat at laging gutom ba ang pakiramdam, abay, check nyo, baka diabetes na po yan at pwede po mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Tayo Kuya Freddy Martinez, ha? Mag-regular exercise, Kuya, ha? Yan. General Benito Ramos, kumusta na, Kuya? Namimiss ka daw ng mga snakes. Proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor, at samahan ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbuti nating blood sugar level. Siyempre, para palakasin ating immune system at magbigay ng proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, Professor Boy Benessa, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. O Don Simeon Chu, ha? Kumusta po ang blood sugar level po rin niyo, bossing? Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, ha? At sa Watsons at online na rin sa Shopee at Lazada. Damdamin Bayan. Standby sa mga reports, Edniel. Uy, ano ang latest sa West Philippine Sea, Edniel, ha? Sa balikatan exercises, ha? Paano pa rin ba ang buntot ng mga Chinese vessels dyan? Standby Boy Gonzales, standby Noche Kakas. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:04 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Paano kayo gagawin yun? Ang gagaling mga Pilipino, di ba pwede magpalusot yan? Oo nga, lakay eh. Pagdating sa pangangatwiran, expert ang Pinoy dyan. Kaya lang baka kayo makalusot kayo, ha? Pag nakuha na naman ng camera yung sakyan ninyo, abay, pagka tumakas kayo, nagpalusot, abay, baka mamaya di na kayo mapagparehistro ng sasakyan. Ayun lang. Antabayan po ang report ni Miss Nicole Lopez sa ating Your Business is Our Business. Damdamin Bayan. Bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:14 ng umaga. Sandali lamang, Madam Jennifer Rufo ng Maynilad. Abay, bati mo natin sina Kuyang Andrew Cachapero Imatong ng BJMP Club High 12 Incorporated. Abay, sila ay buwabati. Ayan, paabot mo natin ngayong kanilang pagbati. Ang sabi, congratulations to our newly installed Junior Grand Warden. Abay, Chief BJMP Right Worshipful Royal Silva Rivera, God bless you on your journey to the Grand Oriental. Ayan, Oriental Chair. Sabi ng mga taga BJMP Caloocan City Jail. Aba, nanonood yung mga kakosa sa Caloocan City Jail. At ganoon din si Kuyang Abdul Omar ng Quezon City Jail. Abay, sila ay nagpapaabot din ng pagbati sa ating Junior Grand Warden, Gerald Roel Rivera, at syempre mula sa Manila Travel Square and Compass Club, Imperial Baguis at mga snakes. Damdamin Bayan. Nasa ating linya po mabigan ang head ng Corporate Communications ng Maynilad. Alamin nga natin kung bakit merong water interruption, Miss Nicole. Simula ngayong araw, lakay. Oo, tsaka ang tagal, 6 days. Oo, doon sa ibang lugar, lakay. Yung iba, parang magdamag lang, iba 2 days. Ganon ba? Ngayong kasagsagan ng init ng panahon, si Miss Jennifer Rufo. Mama Jenny, good morning. Good morning po. Hello, magandang umaga, Lakay and Nicole. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa inyong programa. Naku, Ma'am Jennifer, bakit po may water interruption ngayong kasagsagan ng init ng panahon? Gustong-gusto rin maligo ng 2 beses ang araw. Ay, pwede lang po maligo 2 beses sa isang araw, Lakay. Actually, ito pong interruption na nabanggit niyo po, ito po ay scheduled interruptions lamang during off-peak hours. Sa iba-ibang lugar po ito. So, hindi po siya 6 days straight, bagkus, within the next 6 days po,
nilista po namin yung mga off-peak interruption sa mga ibang lugar due to several maintenance activities po, Lakay. So, anong oras po yung anong lugar po yung may water interruption at anong oras sila mawalan ng supply ng tubig? Opo. Bale, within this week po, meron po tayong nakaschedule na maintenance activities sa ilang lugar sa Caloocan, Parañaque, Navotas, Malabon at Quezon City. So lahat po ito Lakay off-peak hours lamang. Meron po mga 10:30 p.m. to 4 a.m. Meron nga dito 1 a.m. to 3 a.m. lamang. So ginagawa po natin talaga ito during off-peak hours para hindi po masyadong maabalang customers. And at the same time, magawa po namin yung kailangan ng mga aktibidad para po masiguro na maayos yung kalagayan ng ating network. Ayun. So, yung water interruption pala ay oras ng tulog. Ayan. Huwag nang gawin 10. Gawin niyo ng mga 1 to 4 na lang siguro. Okay, okay 12 to 3 in the morning. Pwede po ba yun? Opo, hanggang kaya po. Lakay, ang gilalagay po natin dyan na schedule, yun po yung pinakamahaba. Pero kung kaya po natin na mas maikling matapos yung trabaho, ay gagawin po natin yon. Akala namin mga peak hour pagka oras ng paligo, oras ng labada So ano pala non-peak hours itong water interruption. Tama sir. At saka ano po ito, kailangan lang po talaga natin gawin dahil syempre hindi po matitigil yung ating mga activity gaya ng mga water audit, yung mga pressure tests po natin. Lahat po yan kailangan para masiguro na maayos po yung kalagayan ng ating mga pasilidad at pipe network at masigurong may dadala po natin yung water supply sa customers sa mga oras na kailangan nila ito. Miss Jennifer, in terms of allocation, nagbawas po ba kayo ng alokasyon or hindi naman po ang Maynilad? Well, maganda pong balita ang aming natanggap nitong nakaraang araw at in-approve po ng ANGAT Technical Working Group na i-maintain po muna yung ating alokasyon mula sa ANGAT Dam to 50 cubic meters per second. So dahil ganyan po mataas pa rin yung ating natatanggap na alokasyon, nakikita po natin na maayos pa po, mapapanatili natin yung maayos sa serbisyo na normal hanggat maintain pa rin yung demand. Kasi syempre, kahit na mataas pa rin ang ating alokasyon, kung lumalakas po yung demand, baka po maramdaman natin yan. So hanggang ngayon po, bagamat 50 CMS ang ating alokasyon at kami naman po sa Maynilad ay nakukuha ng karagdagang supply from alternate sources, hinikayat pa rin natin ang ating customers na maging masinop sa paggamit ng tubig. And Miss Jenny, alin ba mas malaking tubig na pinagkukuhanan natin? Laguna de Bay o Angat Dam? Well, sa ngayon, Lakay, pa rin talaga. Ang main source pa rin ng Metro Manila ay Angat Dam. Pero ang kagandahan po nito, dahil lately nagtatayo na po kami ng mga karagdagang planta sa Laguna Lake, nabawasan na ho natin yung dependency ng Maynilad sa Angat Dam. So kung dati po ay 100% of the supply comes from Angat, naging 90%, ngayon po naibaba na natin siya to around 87% na lamang kasi na-increase na po natin yung nakuhang water volume mula sa Laguna Lake. Ayun, kaya lang minsan yung southern part bakit madalas na nagpukulay brown yung tubig? Bakit po ganun? Well, yung quality po actually, Lakay, mini-maintain po natin yan. In fact, dati ang ginagawa po natin, napipilitan tayong bawasan ng produksyon ng planta dahil kailangan masiguro namin na yung nilalabas ng planta ay within quality standards pa rin po. Pero ang kagandahan nito dahil meron na po kaming natayo na bagong planta sa may barangay poblasyon po, kahit na nagiging challenging po yung quality ng Laguna Lake, kaya na ho namin i-maintain yung aming water production. Hindi po ngayon nakakaranas ng service interruption sa South. Yan, sana pagka ganyang may water interruption, samahan nyo rin tilapia at saka bangus. Laguna, di ba? Dami mga fish pen dyan, Miss Nicole. Oo nga, Lakay. Ayan, anyway, kidding aside, Mama Jennifer, so 6 days po itong water interruption, hanggang kailan po yan? Well, linggo-linggo po actually, Lakay, nag-a-anunsyo po tayo ng specific schedule sa maliliit na lugar at makikita po yan ng ating customers sa aming social media accounts, gayon din po sa aming website. So maganda lang po na lagi po silang mag-antabay sa aming mga anunsyo para kung sakaling meron pong local announcement sa kanilang lugar, handa po sila sa mga maintenance activities na ito. At saka pagbukas ng tubig, dapat kasi di ba kadalasan pagka nag-repair ng ganyan, kulay brown yung tubig. Muna. Tama po. Kasi typical po yan na pagka nagka-interruption, pag bumalik po yung supply, medyo may discoloration na slight. So ang typical advice naman po natin sa customers, pawasin lang po ito saglit. Magagamit po yan for non-drinking purposes. Mama Jennifer Rufo, maraming salamat sa inyong clarification. Thank you and good morning. Salamat po.
Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga. Mahabigan ang head ng Corporate Communications ng Maynila, Jennifer Rufo. Ayan mga misis, mga ateng, mga lola ha. Ayan, yung water interruption naman pala ay oras ng tulog. Ayan. Malakay. Hindi oras ng pagluluto, hindi oras ng paglalaba. Daming bayan. Sandali lamang sa mga reports, sandali lamang Edniel, Boy Gonzales, Noche Cacas, Eric Dastas, Grace Vera Sansano, Miss Nicole. Abay, batilan natin matuti, nakikinig sila ngayon ha? At nanonood sa kanilang mga TV ha? Abay, lalo mga foreign delegates from Russia. From Russia with love. Yung mga Freemasons na delegates from Russia, China, Italy, USA, saan pa ba ha? Canada. Pero congratulations muna sa mga elected officers ng Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines sa kanilang 107th annual communication na ginanap po dyan sa may Clark Development Authority dyan sa Clark, Pampanga last weekend, Thursday, Friday, and Saturday. Congratulations, Most Worshipful Grandmaster Yusek Ariel Kayanan, Deputy Grandmaster Raul Canon Jr., Senior Grandmaster Robert Joseph BBM Moran, at siyempre ang elected Junior Grand Warden, Right Worshipful General Ruel Rivera of BJMP ha? Ayan. At para sa mga hindi sinwerte, better luck next time mga brethren. Ayan, better luck next time Second Gentleman Attorney Mansa Carpio, Noble Nelson Yao, Governor Noel Rosal, Very Worshipful Gerard Ceballos. Sino pa ba yung mga hindi sinworthy? Ayan. Noble Hussein Shamsuddin. At Very Worshipful Ko. At Very Worshipful Judge Espenido. Ayan. Better luck next time mga brethren. At ang elected Grand Treasurer, Most Worshipful Juanito Espino, Grand Secretary, Most Worshipful Danilo Angeles Jr. And thank you sa mga delegates in behalf of Grandmaster Ariel Kayanan at immediate Grandmaster, Past Master, Most Worshipful Grandmaster Don Ramas Oypiching. Thank you sa mga delegates from Russia. Grand Master Andrei Bogdanov, Grand Lodge of Freemasons from Moscow, Russia. Grand Master L. Smith, Grand Lodge of Japan. Grand Master Arthur Chen, Grand Lodge of Taipei, China. Grand Master Chris Ackman ng Grand Master of California. Grandmaster Anthony Buka, Grandmaster from South Wales, at Deputy Grandmaster Christian Albano, Grand Lodge of Australia. Maraming salamat din. Thank you rin sa Grandmaster from Grand Lodge of Italy, Grandmaster Sergio Cortesi, Grandmaster of Freemasons from Illinois, USA, Robert De La Cruz, Right Worshipful Omar Oris from Grand Lodge of New Jersey, Right Worshipful Valentin Basiga, Grand Lodge of New York, Grandmaster and Guest of Honor Speaker Sean Metroca ng Grand Lodge of California, USA. At thank you din kay Right Worshipful Hector Emberga at Grandmaster Earl Smith from Grand Lodge of Japan. At Grandmaster Arta Santua, Grand Lodge of Guam, USA. Grand Lodge of Free and Accepted Masons
of Guam, USA. Maraming salamat mga brethren, at sa mga brethren, nakapagpahinga na po ba kayo? Ha? Back to work. Masaya. Ayan. At meron tayong marami tayong mga natutunan. Yan po ay yung mga binabay ko, Sister Nicole, ay mga Freemasons sa aming annual communication, parang convention ito, ha? Nationwide. At may mga delegates na Freemasons, Grandmasters from other lodges around the world. Yeah. Yan po ang activities ng mga free and accepted Masons. Atawin nga natin ang mga report. Alamin nga natin, naku ha, ngayon nga pala ang start ng Tigil Pasada, Miss Nicole. Lakay, 3 days yan. At sabi ni Edniel Parosa, 100 members ng ruta ng jeep biyaheng Pasig-Taguig nanindigang hindi magpapakonsolidate sa PUV modernization na program. Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Sister Nicole, tuloy ang laban at paninindigan itong mga miyembro ng isang ruta ng jeepney biyaheng Pasig-Taguig na hindi sila magpapatala sa PUV modernization program. Isang araw kasi bago itong deadline ng consolidation nagkilos protesta pa ang TPP Joda sa gilid mismo ng Pasig City Hall, tabi ng Pasig Palengke. Panga ng kanilang mga placard, watawat at speaker. Panawagan nila ang makamasang transportasyon habang kinakalampag din ng mga kapwa tsuper para makiisa sa kanilang krusada. Hindi naman sila nangaharang lakay ng mga buwabiyahe, lalo't hindi naman nila karuta o miyembro. Pero umaapila sila sa mga itong damayan sila kontra consolidation. Ayon sa Pasig Traffic and Parking Management Office naman ng Pamalang Lungsod, 92 units ang mga nasa ilalim nitong nabanggit na ruta ng TPP Joda na pinamumunuan ni Hernan Gallardo at pawang mga miyembro ang grupong Piston. Nakagarahay ang kanilang mga sasakyan sa tabi ng Pamilyang Bayan habang tuloy ang kanilang mga programa. Sa pag-ikot naman ng DZRH News mula dyan sa may pinanggagalingan ng rally, wala tayong nakikitang mga stranded na mga pasahero. Lalo't ibinida ng Pasig City Government na may mga alternatibong rutang masasakyan gaya ng patungong Bagong Bayan. Sa panayam din natin, binanggit ng Pasig Public Information Office, nakahanda ang kanilang mga libreng sakay sakaling kailanganin ng mga commuter. Bagay na atin ring nadaanan kanina sa tabi ng City Hall. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Edniel, ano update sa balikatan exercises? Lakay sa balikatan naman sa bahagi ng Armed Forces of the Philippines, 2 warship ng China ang na-monitor na lumapit at naispatan sa bisinidad ng Balikatan War Games sa West Philippine Sea over the weekend. Isang Chinese research or surveillance vessel lakay ang unang nakita noong araw ng Sabado. Lumapit pa doon sa pinakapinanggagalingan o pinagagawa nung exercises. Kahapon naman may isa pang Chinese maritime o Chinese Navy vessel din ito lakay na nakita rin doon sa area. Pero pareho ito na hindi naman nagsagawa ng illegal na pagkat o pag-cross doon sa ruta na ginagawa ng MME. Inaantay natin ngayon lakay. Actually, tinatanong na nga natin yung AFP Western Command kung may panibagong Chinese sightings dyan sa nasabing drills. Pero so far, so good. At smooth naman. Maliban nga lang doon sa Chinese sightings. Smooth yung nangyayaring balikatan, lalo na yung maritime exercises dyan sa West Philippine Sea. Pero lakay, isingit ko na rin dito sa may Catanduanes. Di naman ito bahagi ng balikatan, pero minamonitor din ngayon ng mga tauhan ng AFP at ng Philippine Coast Guard. Isa pang research vessel naman lakay ng China na nandoon sa katubigang bahagi o malapit sa Catanduanes. Matatandaan natin na last month, inalerto tayo ng presensya naman ng China dito sa bahagi ng Benham Rise. Itong Catanduanes, ilang nautical miles na lang din ang layo nito doon sa ating pag-aari na Benham Rise lakay. Yan ang inaantay natin kung may mga illegal na ginagawa itong mga ito sa loob ng iisin ng bansa. Okay, maraming salamat, Edniel Parosa. Balik sa inyo lakay. Bayan.
Maraming salamat, Edniel. Sandali lamang, Noche Kakas, Eric, Grace Verasan Sano. Abay, pasalamatan mo natin yung mga tumulong at suporta sa annual communication mga Freemasons dyan sa Clark, Pampanga. Sabi ni Kuyang Dado Melegrito, wow, umabot ng more than 10,000 delegates. Ang umattend po na delegates sa annual communication convention ng mga Freemasons nationwide. Daming bayan. Maraming salamat na po sa lahat mga tumulong from Grandmaster Ariel Kayanan at outgoing Grandmaster Don Ramas Uypiching. Report mula kay Noche. Ay, Lakay, dito na kayo kay Boy Gonzales. Dahil ang mga pasahero na biyaheng Leon Ginto, Maynila patungong Guadalupe, Makati, apektado ng tigil pasada ng piston. Ay, RH29, Boy Gonzales, kumusta dyan? Nicole, Lakay Dayo, apektado ng tigil pasada ang mga pasahero ng bumibiyahe dito sa Leon Ginto, Ermita, Manila patungong Guadalupe sa Makati City. Ayon sa grupong Agoncillo Guadalupe Jeepney Operators Drivers Association o Aguadyoda Piston, nasa 100 unit nila ang hindi na bumiyahe bilang pagtutok nila sa planong PUB Modernization Program ng gobyerno. Ang paliwanag nila, mawawalan sila ng hanap buhay o pagkakitaan ng bagamat ang bawat jeeper ng jeep pong matutuloy ang nabanggit na programa ng pamahalaan. Bagamat hindi bumiyahe, inilalayan pa rin ng ilang mga pasahero at itinuturo ng ibang grupo ng jeep na bumiyahe doon sa nabanggit na lugar. Bantay sarado naman ng Manila Police District ang boundary ng Manila at Quezon City tungkol sa gagawing transport caravan ng piston mamayang hapon kung saan hindi sila papayagan na magsagawa ng anumang programa at aktibidad dahil sa walang permit ang naturang grupo. Sa ngayon, bukod sa biyaheng Guadalupe at Agoncillo dyan sa Ermita, wala namang apektadong mga pasahero ngayong tigil pasada ng grupong piston. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Maynila. Standby Noche Kakas, standby Eric Dastas. Abay, may follow-up report sa dun sa dalawang pulis na nahuling nagkakarnal knowledge sa loob ng kotse. Grabe talaga. Parang pelikula, Lakay. Early in the morning, at 10 o'clock sa parking. Trending tuloy, Lakay, yung isang sikat na palabas. Ganun ba? Dahil ano dito sa issue. Anong palabas? Yung linlang daw? Ay, hindi, Lakay. Hindi ba? Anong palabas? Yung kay Coco Martin. Yung Batang Quiapo? Aba, ayaw ni Supremo niyan, ha? Ayaw ni Senator Lito Lapid. Good morning, Senator Sir. Kumusta ka na, ha? Abay, standby Erica Dastas. May mga nahuli na ba, ha? Standby Grace. Standby Nicole, ha? Ayan, paano ba gagawin yung barrierless expressways, ha? Alam mo, Lakay, nagpapalusot dyan. Nag-check ako kanina, Lakay. May binabanggit na rin pala dyan si, di ko lang alam kung si Congressman Tulfo o si Senator Raffy Tulfo. Ano sabi? Parang last year pa yata ito na gusto nga daw nila na gayahin yung Singapore at US dun sa walang barrier na. Saka Japan. Expressway. Anyway, pero meron parang ilaw kaya lang wala nga lang barrier. Anyway, tingnan natin kung paano ang gagawin dyan ng grupong MVP ng Metro Pacific Tollways at San Miguel ni Don Ramon Ang. Good morning, very worshipful Rafi Guerra III at very worshipful June Samaniego, sir. Ayan, better luck next time. Daming bayan. Oras, Sister L. Ang oras, Lakay, 9:36 ng umaga. Ang balitang ito ay
Standby Eric Dastas, yung dalawang pulis na huli na kanilang mga asawang pulis din. Hindi ko alam, laki natatawa ako pag narinig ko eh. May iba kasi parang now-showy. Ang malupit pa rito yung 7 years old na binaril yung kanyang tatay na pulis. Ay, oo, laki sa Negros yan. Oo, dahil sinasaktan yung nanay at pati pala siya ay sinasaktan din pagka nagseselos yung tatay. Pagkatapos, eto yung report ni Noche Kaka, sandali lamang Noche, grabe ha? Ano yan? Droga? Droga, itinago sa ari ng babaeng Dalaw sa PDL. Inaresto ng isang bantay sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Paano itinago? Siniksik sa loob? Yung nga, lakay. Napaisip tuloy ako. Sandali lamang Noche Kaka sa standby UL Reyes sa mga update dito sa Metro Manila ngayon. Oras, Miss Nicole. Ang oras, lakay 9:41 ng umaga. Siya Pinong, ayan, dinisplay yung kanyang bagong biling bikini nga pula na binili daw sa Victoria's Secret. Ayan, sama nag-swimming sa Batangas itong si Sister Ewan ko lang kayo, basta masasabi ko lang, uminom siya lagi ng maraming tubig. Pero sabi ni Lotto King, ayan, sana gayahin mo rin daw si Sister L. Paano yon, lakay? Labas din daw ang puso at pakita ang abs. Wala, lakay, tabs ang makikita sa akin. Tabs ba, hindi abs? Tabs, lakay. Daming bayan. Ay, congratulations sa mga taga-Antipolo. Oy, Mayor Inares. Si Mayor Inares. Sino ba Mayor ng Antipolo, Malu, ha? Abay, Congressman kay Konsehal Marbacani. Abay, matagal ng project ito ng mga ni Konsehal Marbacani. Yung ibalik yung taktak ng tubig sa hinulugang taktak. Ayan, ang ganda na ang ganda ng front page ng Inquirer po, mahabigan, na ibalik na po yung tubig sa hinulugang taktak sa Antipolo. Ayan, may waterfalls na siya, ha? Wait lang, lakay, iba yung nakikita ko eh, yung hinulugang taktak, pero yung headlines. Cooling system ng Hindi, yung picture lang. Ayan. Hindi, parang itinaon yung Inquirer yung headlines dun sa hinulugang taktak. Abay, maganda na palang hinulugang taktak na ibalik na pala. Pwede na ba maligo dyan, Governor Inares, Mayor Inares, ha? Uy, lakay, galing ako dyan. Kaso hindi ako nakapasok. Ganun ba? Sarado na raw. Alas 5 na ng hapon. Ganun ba? Pero pwede ba maligo sa hinulugang taktak? Ay, hindi ako nakapasok. Lakay, sayang. Sayang. At saka yung inaasahan natin dyan sa Dolomite Beach, Yusek Benny... pwede ni Benny? Benny Antiporda. Benny Antiporda. Yan, Apo Secretary sa DNR dati, yung si General. Si General Roy Simato. Ayan, Apo Roy Simato, Apo General. Ay, madimot na naluktan dyan, Dolomite Beach yan, Apo. Gusto natin maligo sana dyan. Sayang naman yung project na yan, ha? Sana yan ang beach of the people. Yan, sabi pa naman lakay ni Attorney Harry Roque para daw yan sa mental health ng mga kababayan. Kung gustong ayusin yan, ba't dilagyan na ng lambat para hindi pumasok yung mga dumi, ha? At pwede ba lagyan ng chlorine yan? Para diyan na tayo para makapaligo naman yung mga kababayan nating walang walang panggastos papuntang Boracay o kaya Bohol o kaya ay Cebu. Daming bayan. Eto, paano tinago yung droga sa private parts ng katawan? Oo nga, lakay, napapaisip din ako eh. Balita mo ngayon, RH27 Noche Kakas. Paano ba yung tinago, Noche? Noche Kakas. Lakay at Nicole, itinurn over na ng Bureau of Correction sa Muntinlupa City Police Station itong isang babae matapos maaresto ng isang vehicle officer nang madiskubring may nakatagong droga sa kanyang ari sa NDP lungsod ng Muntinlupa. Ang babaeng suspect lakay ay galing pa ng Rosario, Pasig City at dadalaw sana sa isang PDL sa medium security camp sa Bilibid. Ayon sa report ng Bureau of Correction, sa tinangka ng suspect ipasok ang droga sa loob ng piitan ng makitaan ni Correction Officer 1 Evelyn Mary Pingian na may kaduda-dudang kinikilos itong suspect. Dito na pinag-iskwat lakay ni Pingian ang babae hanggang sa lumabas sa kanyang private part ang di pa tukoy na kantidad ng hinihinalang shabu lakay.
At batay pa sa report, bibisitahin sana ng suspect yung kanyang pinsan na nakakulong sa dorm 4B ng medium security camp. Sa kaugnay dito naman Lakay, binigyan naman ng spot promotion ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. si Correction Officer 1 Evelyn Pinian mula sa CO1 Lakay sa 2 CO2. So CO2 na siya ngayon dahil sa ipinakitang dedikasyon sa trabaho na marami na rin naitalang accomplishment Lakay sa kanyang trabaho sa Noche. Bureau of Corrections. Ilang gramo yun? Saan itinago yun? Isinilid lang sa panty o inilagay sa puwerta? Sa Lakay Pinasok Lakay Sa loob mismo? Wow. Magaling Lakay. Oo. Kasi yung dyan Lakay, pinaupo tayo hanggang sa lumabas Lakay. Parang, ayos Pinag-iskwat hanggang sa kusang lumabas na lang. Okay. Ilang gramo? Wala pa daw Lakay. Wala pa hindi pa ito kuya Lakay yung gramo. Ilang gramo pero marami-rami rin Lakay yung droga na nakuha sa kanyang private party. So sa ngayon ay nakakulong na itong babaeng dalaw na sa Muntinlupa City Police Station. Maraming salamat Noche Kakas. Mga kadandaan sa Pilipinas, DCR8, ako sinasikakas tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche, Buenos Dias, Tardes, Noche, Kakas. Daming bayan. O yung pulis naman. Ito na, Lakay. Yung nagkarnal na ulit sa loob ng kotse. Oo. Makibalita nga tayo kay RH30 Eric Dastas. Eric, nahuli na ba yung tumakas na Mrs. Policewoman na Eric Dastas? Sister L, Lakay. Si Nicole. Si Nicole to, wala si Sexy L. Miss Nicole, umayon na sa init ng panahon na ang pagmamahalan ng dalawang pulisa. Bagamat bawal, sabi nga, ay mas masarap ang nakaw ng mga sandali. Yan, ay yung mga Lakay Mayor. Formal na sinapahan ng kaukulang kaso ang dalawang pulisa na naaktuhan umano na nagtatalik ang kanilang asawa sa loob ng isang kotse na may plakang Delta Alpha Quebec 9545 na nakaparada sa parking lot ng Carmen Mall sa Calamba City, Laguna. Kasong adultery, concubinage, and Relations Republic Act 9262, criminal at administratibo ang kakaharaping kaso ni Police Sergeant Genesis Abihar Aquin, 40 anyos, na nakatalaga sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Police Executive Master Sergeant Maria Melissa Tibok, 41 taong gulang, na nakasay naman sa Calamba City Police Station matapos silang ireklamo ng kanilang mga asawa na kapwa kabaro din na mga ito kabilang ang isang police major. Tama ng bala sa balikat at pinte ang tinamo ni Police Sergeant Genesis Aquin, 40 anyos matapos siyang barilin ng kanyang misis na si Police Master Sergeant Maritlor Aquin, habang nakatakas naman ang asawa ni Police Major Lendy Tiboca na si Police Executive Master Sergeant Maria Melissa Tiboca. Ayon sa report, matagal na umunong nagdududa ang opisyal sa kanyang misis na may karelasyon nito, kaya noong may makapagtimbre na makasama ang dalawa sa isang mall sa Laguna ay kaagad nila itong tinungo at doon nila umano nakita na nagtatalik sa loob ng natulog sa sakyan ang dalawa. Nagawa pa umanong kumprontahin ng mga complainant ang kanilang mga asawa, subalit tinangkang tumakas ng mga pulis at saka akmang sasagasaan pa ang natulong opisyal at sarhento, ngunit binaran ng opisyal ang gulong na sasakyan ng kanyang misis, subalit kahit na flat na ang gulong nito ay nagawa pa rin makatakas ni misis. Samantala tumalo naman sa sasakyan si Aquin at akamang tatakbong, ngunit nabaril naman ito ng kanyang 39 anyos na misis at tinamaan ito sa balikat at binti. Patuloy ang sinasagawang malinamang investigasyon ng mga otoridad dahil sa kinakasangkutang isyo na nagmamahalang mga pulis. Para sa kaunahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Eric Dastas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita,
tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Eric Dastas. Buti hindi nagbarilan yung 4 na pulis. Hindi gumanto yung dalawang lakay. Yung tumakas. Buti nga lakay yung isang yung binaril, hindi pinuruhan. Sandali lamang, UL Reyes. Ihabol nga natin ang report ni Grace Vera Sansano. Pero happy birthday muna kay Cesar Bautista ng Angon Rizal. Anak ito ni Tata Clemen Bautista. At ang mayor na Antipolo ay si Mayor June Inares. Congrats sa Mayor, ha? Abay, pasalamatan din natin si Konsyal Marbacani, ha? Ayun, matagalan niyang project ang hinulugang taktak na maibalik ang tubig, magandang tanawin sa nasabing lugar. Grace Vera, anong report ni Grace Vera Sansano? Ako, ito lakaya, Arnis Demano, palalakasin sa palarong pambansa. Ayon kay Senator Lito Lapid, nang dumalo ito sa Clark ba to, Grace? Para maraming gumaya niyan. Simulan sa Batang Quiapo, Senator Lito Lapid. Sabi ko masama lakay, maraming extra doon. Papalitan mo nung huwag mong pahawakan ng baril sinong anong pangalan ni Coco Martin doon? Si Tanggol. Si Tanggol, ayan. Altang na nanonood. Tanggal mo ng baril. Arnis mo na ibigay mo sa kanya, Senator Lito Lapid. Ayun na. Grace Sansano. Nicole Lacaideo, sa gitna ng init factor na naranasan kahapon, naging maayos at naisakatuparan ang opening nitong ang Central Luzon Regional Athletic Association. Ginanap ito dito sa San Jose, sa Tarlac Sports and Recreational Complex. Ayun nga, bilang panauhin, 3 senador ang mga dumalo dito. Si Senador Lito Lapid, din si Senador Amy Marcos at Senador Bongo. Sa mensahe ni Senador Lito Lapid, kanyang sinabi na sumali din siya sa larong walkathon sa Claraan noong siya estudyante pa lamang sa Pampanga. Kaugnay nito, hinikayat ni Lapid ang Department of Education na pag-ibayuhin ang isang Arnes Dimano bilang isa sa mga sports sa taunang palarong pambansa. Sinabi ni Lapid na inakda niya at naging ganap na batas ang Republic Act 9850 noong 2009 na idineklara ang Arnis bilang National Modern Martial Arts and Sports sa ating bansa. Pinati at pinuri rin ng naturang senador ang mga matataas na opisyal sa Department of Education. Matapos nga ang pandemic, muli na nag-host ang lalawigan ng Tarlac sa palarong pang-Region Press. Yan ang ating update para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, muchas gracias, Grace Vera Sansano mula sa Nueva Ecija. At nagpapat ng pagkiramay si Dr. Zenny Mendoza, dating mayor ng Talisay, Batangas, at Dr. Mark Mendoza at buong pamilya sa mga naulilan ni Congressman Elpidio P. Barsaga ng Cavite. Damdamin Bayan. Standby, Nicole. Standby, UL Reyes. Oras, Miss Nicole. Ang oras lakay 3 minuto bago mag 10:00 ng umaga. Association of the Philippines, Jong Arcano, pre, ha? Abay, masalimot pala dyan. Abay, nag-file ng kaso itong si Congressman Mikey Arroyo laban sa mga officers ng National Golf Association of the Philippines dahil daw sa mga katiwalian. Ano ba yan? Your business is our business. Metro Pacific Tollways ni Ninong Manibi Pangalinan ipatutupad ang barrier-free expressways. Wow, paano kaya yan? Gagastosan ng 10 bilyon. Paano yung mga magpapalusot? Walang ha? Ayun lakay. Kasi walang barrier. Sige, dire-diretso na tayo. Alamin nga, report mo lakay, Miss Nicole Lopez. Nicole! Plano ng Metro Pacific Tollways Corporation na maglaan ng nasa 8 bilyon hanggang 10 bilyong piso para sa pagpapatupad ng barrierless na expressway. Ayon kay Rogelio Singson, MPTC President and CEO, layon ng barrier-free na expressway na makabawas sa oras ng biyahe ng publiko ng 50%. Ang MPTC ang nag-ooperate sa kabuuang 284 kilometers na North Luzon Expressway.
Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX, Manila-Cavite-Laguna Expressway at sa Cebu-Cordova Link Expressway. Nakakuha ng suporta ang MPTC sa gobyerno upang umpisahan ang magpapatupad ng barrier-free na expressway simula sa pagtatapos ng 2024. Sabi ni Singson, gusto nilang sumabay sa international standard ng tollway operations sa magpapatupad ng barrierless na expressways. Sa laki ng halagang ilalaan ng MPTC para rito, sinabi ni Singson na popondohan nila ang paglalagay ng mga gantry sa mga expressway at pag-i-install ng internet at artificial intelligence. Kabilang na rin sa kanilang popondohan ang back office operation na tututok dito na sisimula ng konstruksyon ngayong taon. Sa tansya ng MPTC, matatapos ang barrier-free na expressway sa loob ng 2 taon o sa pagtatapos pa ng 2026. Pagdetalye pa ni Singson, isa itong parte ng mahabang proseso na nagsimula sa paggamit ng RFIDs at interoperability para sa ease of access. Kung matatandaan nga, nag-usap ang San Miguel Corporation at ang MPTC na bumuo ng isang ID para sa interoperability ng mga tollway, bagay na sinuportahan anya ng gobyerno. Target naman ng Toll Regulatory Board o TRB na ipatupad ang Unified Wallet System sa Hulyo, pero sabi ng SMC at MPTC na may patutupad pa nila ito sa Oktubre. Sa ngayon kasi, ginagamit ang EasyTrip sa NLEX, SCTEX, Manila-Cavite Expressway at Cavite-Laguna Expressway ng MPTC, habang ang AutoSweep na may ginagamit sa tollways na ino-operate ng SMC gaya ng SLEX, NAIA Expressway, Southern Tagalog Arterial Road Tollway at Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway o TPLEX. Oras na matapos naman ang barrier-free expressway. Sinabi ni Singson na hindi lang ito makababawas sa travel time kundi dagdag kaligtasan pa ito sa mga motorista at lane personnel. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 71 centavos kada US dollar, habang naitala sa $88.85 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Miss Nicole. Ba, maganda yan. Hindi na magkaka-traffic sa mga tollways. Ayan. Yes. Happy birthday muna kay Kuyang Doc Vic Sambale at Kuyang Bong De Jesus mula sa mga brethren sa TM Kalamazoo Class number 136 na bumabati rin kay elected Junior Grand Warden General Ruel Rivera. Happy birthday Kuyang Vic, Kuyang Bong mula kay Kuyang Rio Gatasilo Jr., Del Texon, Edwin Daes, Relly Salvador, Juna Mago at Kuyang Robert Liao, at mula kay Kuyang Juna Pama. At ganun din, pagbati mula kay Kuyang JM Puno, Kuyang Noel Mendoza, at siyempre mula kay Senior Warden Neil Alcaraz, Junior Warden Rolly Masangkay. Metro Manila ngayon. Ano ang latest sa Metro Manila? Yuel Reyes, ano update? Yuel, please come in. Good morning, Lakay. Nicole, pansamantalang mawawala ng tubig ang ilang barangay sa San Juan, Pasig City at Caloocan na sineserbisyuhan ng Maynilad at Manila Water dahil sa isasagawang maintenance activities. Partikular dito ang barangay 136, 138 at 139 sa West Service Road, kanto ng Pangako Street, habang ilang bahagi naman sa Progreso sa San Juan, gayon din sa Santo Tomas, San Nicolas, Santa Cruz at Palatiu sa Pasig City. Ang mga nabanggit na lugar ay mawawala ng tubig simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Samantala, muling bubuksan naman sa Pasay City ang kadiwa ng Pangulo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon bukas. Tampok ang well-milled premium rice o magandang klase ng bigas sa halagang 39 pesos kada kilo. Gayon din ang iba pang bilihin tulad ng gulay at asukal. Samantala sa buong Metro Manila, aabot sa 35 katao ang naaresto
sa magdamag na anti-illegal drugs operation. Ayon sa NCRPO, aabot sa 302,000 halaga ng shabu ang nasamsam, kung saan pinakamarami ang naaresto sa bahagi ng Manila Police District. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. At good morning, General Thompson Carbin Lanchon. Mr. President, mukhang may problema sa inyong Partido Federal ng Pilipinas. But anong reklamo nyo kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo, ha? At yan ang kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa kalan po ni Sister El, ito po si Nicole Lopez. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye, ingat. Bawal ma-heat stroke, ha? Uminom ng maraming tubig at huwag masyadong magpapaaraw. Bye-bye. So